Hello guys, so ngayon na naman pauwi na naman tayo. Sito galing Islis. Bibili nyo lang po guys sa sa Pinoy Store. O diba ito? Sito Pinoy Store. So walking tayo, maganda ngayon panahon eh. Kaya maganda mag-walking, nagsakay pa ng pang uniform tsaka pagray. Nagsuot pa ako ng pang winter na jacket. Pero medyo malamig pa rin guys kasi siya. Positive 14 pero feels like positive 4 tsaka mahangin. Pero kalain nyo, tingnan, bilis lang bilis lang natunaw yung mga snow. Ito kahit hindi ito cold, minsan nagko-cold lang to eh. Tapos pag tawag niyan, lalo pag negative yung temperature, dala-dala yung ganito guys. Pagdating nyo sa sa bahay nyo, frozen. Pagdating ng frozen na. So yun, maganda ngayon ganito pag transition na ng pa-spring galing winter. Minsan rin to eh, yung katawag ito, katulad ngayon pag may araw mainit din, gulat ka na lang pag bigla ang rin yan guys, tawag ito, biglang lalamig. Pag madaling araw malamig, tapos pag may araw naman mainit. Tapos pag gabi, pag wala tong araw, naman yun guys, so ito malamig. Dati sige nun eh, puntang work hindi ko nagdala ng makapal na jacket. Nako, pagdating sa gabi, pag out, ang lamig. Yung natutunaw ng snow, mga ice ang nakaraan kapal ngayon, nabilis lang. Pero pag ganito, kasi March 9 pa lang eh. Nung unang dating namin dito ng 2023, rito patunaw na rin yung snow, pero may pumapatak-patak pa nun eh. Tsaka matataas pa yung mga snow sa paligid. Biglang biglang nag-freezing rain. Bigla pa yung nag-freezing rain dati. Kaya medyo siya, tawag ito, rin, pabago-bago ang klima dito. Ngayon alas 6 na, may araw pa. Bilis lang transition na nagbago lang yung tawag ito, nagbago na yung transition ng oras, pati yung liwanag, mabilis lang, diba? Grabe. So ito guys, naman po tayo, share ko lang yung mga bagong updates dito sa Canada. Kaya lang tayo, sabi nga laban-laban lang, pero sa mga tawag ito, may mga bagong update. Hello, how are you? Hey, who's there? Who's that? No, I'm just doing vlog. Hey, hi! How are you? Good. Who are you talking to? Who are you talking to? Oh, that's the... Just recording my video. Hi! Hey, this is my best friend. What's your name? Richard. Richard. Yeah. You know what's his name, man? I always saw you in McDonald's. Yeah! McDonald's no good. No, they don't. I buy hamburger, you see this? I get this ball. I said, what's this garbage? The stupid. The new one? No, the old one. I buy a three of them. I see in the picture. Yeah. They show it to you big. When I get it, It's little small. no good. That's why I don't go to McDonald's. Yeah. They good people. Yeah. Hey, what happened to you? You got your paper finish or what's happening? I did not renew McDonald's. Where are you working at? I'm just waiting for my papers to going to the other province. I'll try to transfer with Alberta. Oh, Nice good luck, my meeting. friend. Yeah. I wish you the best. Yeah, Huh? thank you, Quebec thank you. too stupid. I don't understand why. Why do you do Because that? we need to make maybe we need to pass for the French. Yeah, it's because You know of what? Bullshit. Go there.
You better there, my friend. Yeah. You better. Quebec's finished. Yeah. Thank Good you. luck, my friend. Have a good day. Take care. Thank you. At nakita naman kami guys ng aking kaibigan, yun yung mga ano ko, mga regular customers. So, di ba? Lakin mo yan. Kahit sa mga simpleng ano lang po dito guys, no? Tawag ito. Simpleng ano lang, nakaka-build ka ng relationship at saka nakaka-build ka ng friends. So, di ba? Dami din mga kaibigan sa ano, McDonald's. Yun. So, ngayon, i-share ko lang yung bagong update na ano po yun guys, nung March 6. Nung March 6, may update si IRCC regarding sa sinasabi lang PR to PR pathway. So, ayun nga, ang daming nagtatanong, ang daming ano, kasi kung makikita niyo or halimbawa nakasubscribe kayo sa ano sa IRCC page, nandun lahat ng news. So nakakatanggap ka ng email. So ako kasi nakasubscribe ako dun, kaya nakakatanggap ako ng email. Tamad lang talaga ako mag-share minsan, no, kung ano lang. Natamad mag-vlog, yung nagba-vlog ka pero tamad. So ayun na nga, nakita ko rin doon kasi from 2024, 25 hanggang ngayon, so nasa 2 million yung mga ano nga expiring na mga working permit dito. Siguro kasama na yung ano, tayo ito, may mga student pa, visitors, pero naka-indicate din ano, working permit eh. And then ngayong 2026, ano pa lang nasa March pa lang yon, nasa ano na yung pa-expired na mga working permit, include din sa amin syempre, pero ako naman naka-maintain status kasi may expired na ng March 12. So nakapaghanap-hanap tayo ng ibang way, kaya kahit pa paano naka-maintain status tayo dito, waiting sa approval kung papalarin po at bibigyan pa tayo ng chance na makapag-stay and work dito sa Canada. So ayun, nasa 1.9 million, akalain no, 1.9 million yung mga near expiry na ano na working permit. Ano yung kita, according yan sa data ng statistics dito sa ano, from IRCC. Syempre kailangan lang magbigay ng update. And then ayun na nga, ang dami-daming mga possible na mangyayari, at saka ang daming mga tawag nito, ang daming mga ano, tawid muna tayo guys, kaya ano tayo, tawid muna tayo, ay liliko tapos tawag ito, maraming mga nag-aabang yan kasi dahil sa bagong nilabas nila na update na PR to PR, like temporary residence to permanent residence. So mayroon lang allocated na ano, binigay allocation na binigay na 33,000. So syempre ang dami-dami nag-aabang, hindi lang yan sa isang province kundi sa buong Canada. So isipin mo na, sa sobrang dami-dami na mga expiry na work permit, tapos hindi pa yung kasali yung mga nakasalang na sa permanent residence. Syempre yun nga isa sa mga ano na inaabangan ng iba. So sa mga nag ano a-apply or ganyan, kailangan natin i-prepare yung mga papers natin, kasi kung tutuusin ano rin nga sabi ko nga, kung maganda lang din yung ano ng government na dapat pina-prioritize nila yung mga binibigyan ng chance, yung mga nakapag-contribute na dito, nakapag-stay, nakapagbayad na ng tax, di ba? Syempre, di ba? Bakit kailangan pa na mag-hired outside sa Canada kung yung mga nag-work naman dito okay na, di ba? So ayun na nga. And then pagka ano, kailangan mong i-prepare yung mga ano mo, pag ito papers, syempre yung ano mo, babasihan din nila yung naging work mo dito, contributed mo ba, plus yung mga tax record mo. Ayan. And then
Sa 33,000 na yan na allocation nila na TR to PR. Hindi pa naman yan siya 100% update kasi itong ano lang yan, initial updates pa lang yan this March. So yung full update mag-start siya sa April 1. So sa April 1 din natin malalaman kung ano talaga yung ano ang magiging ano nga dito, hatol. So abang-abang lang tayo, pero yung sa itong March na to na sinasabi ng 33,000 allocation na TR to PR pathway, syempre hindi rin madali yan guys, kasi ang dami rin nakasalang na mga nakaabang na nag-apply for permanent residency. Di ba ang ano, hirap din, kaya hindi rin yan basta-basta na ganun-ganun na lang. At isa pa, CRE score din yan basihan, unless lang kung pagbibigay sila ng mga category like Canadian Experience Class. Syempre dami rin ng mga high skilled worker, health program, may mga healthcare na ano under the health program, ang dami guys, caregiving. So nandun na rin din sa ano sa kanila, nakita ko na like yan mga high skilled. Tapos ano nga, tourism yan, mga pag-tourism management nga ano na work, like ganyan sa amin, mga food service supervisor under sa ganyan na industry na belong siya. Tapos healthcare, caregiving, tsaka ibang mga high skilled na program. So diba sa 33,000 na allocation yan, ang dami-daming ano nag-a-apply. So pataasan pa rin ng CRE score yung basihan. So hindi rin basta-basta na forget na may ano ka, na may ganong news. Siyempre prepare mo na yung papers mo, malay mo diba itong April mabigyan ng chance or may bagong update na maganda na pwede pa palang ano, may pwedeng ano nga baguhin or may pagbabago pa. So laban lang, pero syempre kailangan mo pa rin ano nga, kailangan pa rin prepare, like example yung language test. At saka ito pala yung sasabing TR to PR pathway, hindi yan include sa Quebec dahil may sariling program dito sila. So kami sa Quebec, yung ano lang namin is makapag-apply sa ibang province. So pag outside Quebec, so pwede kang i-apply under Francophone, sabi ng Francophone Mobility Program. So syempre kailangan mo rin mapasa yung level 5 of French para maging qualified kasi sabi ng Francophone Mobility Program. And then makapag-work ka ano outside sa Quebec. So yung TR to PR pathway na yan, applicable lang siya sa mga ano provinces except sa Quebec. So syempre di ba, grabe rin labanan din yan eh, pagalingan. Syempre kailangan dyan una need nyo pong iayusin yung education nyo. So pwede kayo magpa-evaluate kung ano yung equivalency ng education nyo sa Pinas kung galing kayo or sa ibang bansa. And then yung English talaga exam, yan sila nagbe-base minsan eh. So kung galing ka dito Quebec tapos may level 5 ka na result, level 6, mas dagdag points din yan kasi dagdag din yan sa language eh. Tapos plus pa mataas yung ano mo CLB sa English. So 7 nga, ang hirap din pasahin lalo sa mga hindi naman tayo English country eh. Unlike sa mga bata ngayon ano, Gen Z magaling mag-English, no? Ano naman sa amin dati. So yun nga, kailangan mo lang talagang tiyagaan. So how comes pa CLB 9 yung nire-required nila for English proficiency. So ang hirap yun no? CLB 9 10, grabe nun. Dapat fluent ka talaga sa English para mapataas din yung tatawag ng CRE score. Plus pa yung age, diba? So sa akin kasi 35 na ako, so itong 2026 turning to 36 na ako, kaya medyo mahirap-hirap na rin mag ano sa CRE score, medyo mababa na rin pagdating sa age, mababa na yung score ko dyan. Sa experience mataas-taas yung nabigay sa akin dahil sa work experience din ka naman babawiin, pero sa age mababa, and then kailangan kong pataasin yung ano ko English. So
grabe no, dito yung ano, laban lang. Pero kung ano talagang kapalaran na ibigay sa atin, so okay lang. Kailangan talaga natin kailangan nating tiyagaan, antayin kung ano talaga ang magiging resulta. So kung wala ng chance, so uwi tayo. Diba? Mas maganda naman yung tawag nito. Naging experience natin dito na nakapaglakad-lakad sa snow sa 3 taon, no? During winter time, we need to walk from home going to work, from work going home. So diba, so it's very very challenging, no, sa mga OFW na nag-work, lalo sa ganitong lugar na nagwa-winter. Pero okay lang, ako kasi nag-enjoy naman eh. So yun lang, malapit na rin ako sa uwian. Ganda mag-walking kasi exercise na rin, diba? So ano lang talaga, tiyaga lang. Pag may tiyaga, may nilaga. Ano naman. Lapit na tayo. So yan guys, thank you sa panonood. Kung ano man yung mga natin dito, no, pag-pray lang natin, si Lord na yung bahala. Pero syempre kailangan natin pag-pray, and kailangan din natin ng tiyaga, kasi sabi nga, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kung hindi mo wino-work out yung dream mo, paano yun ibibigay ni Lord sa atin? Ganun lang. So kailangan habang pinaprocess mo yung mga pagkakataon na dito ka pa, kasabayin mo ng panalangin na sana maging parte pa ako dito ng Canada, ganyan. Kasi kung ginawa mo naman yung best mo, tapos nag-apply ka, and then hiniling mo kay Lord, di ba? At least kung okay naman lahat, so syempre bibigay talaga sa'yo. Pero kung kulang yung mga requirements, or else yung mga hindi umuwi na workout, so syempre kahit hilingin mo kay Lord, hindi talaga mabigay, kasi nga kulang yung kumbaga kulang yung supporting documents. Dito tayo. So ito pala yung aming apartment, hanggang lang kami dito, March 31, at tapos ng kontrata. Hindi tayo pagpatuloy dahil dalawa kami kasama ko, wala sa McDo, yung isa na lang hanap na matirahan. So guys, thank you so much sa panonood, and goodbye, have a good day.